maiwasan yung tinatawag na congestion o pagsisikip ng mga aeroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Yung po kasi kung inyong matatandaan ang sinasabing dahilan ng pagkaantala o delay ng mga biyahe, meron pong bagong sistema na ipatutupad ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa sistema na yan, hindi muna papayagan lumipad ang mga aeroplano galing sa mga probinsya kung wala pang espasyo para sa kanila sa NAIA. Nakatutok si Leia V. 52.1 million ang kabuang bilang ng passenger movement sa bansa noong nakarang taon. Sa bilang na ito, 19.4 million ang mga pasaherong sumakay o lumapag sa NAIA na siyang pinakaabalang paliparan sa bansa. Kasabay ng paglaki ng passenger volume ang problema ng congestion sa NAIA. Ang mga madalas bumiyahe, sanay na raw sa delay kaya naglalagay na lang daw ng allowance sa kanilang mga schedule. Minsan nakapag-board na sa plane tapos mag-aantay ka ng 30 minutes to 1 hour bago makapag-take off yung flight because of dun sa traffic sa airport, yung congestion niya. So even if yung pababa na rin yung eroplano, may mga times rin na kailangan mo mag-antay sa ere, paikot-ikot yung eroplano para makahingi lang ng clearance bago makapag-landing. Kung ordinary passenger ka lang, gutom ka na dumating, nandoon ka, tapos upo ka na doon, mag-aantay ka na without even knowing kung matutuloy ka ba o hindi. Di na raw kailangang magtiis. May bagong sistema ngayon na ipinatutupad ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Coordinated Arrival System. Hindi na raw pwedeng umalis ang eroplano sa probinsya kung wala pang espasyo para sa kanila sa NAIA. Sa kabuuan, 36 arrival at departure lamang ang kapasidad ng runway ng NAIA. Mas ligtas pa raw ang ganitong sistema. For safety reasons, mas mabuti na nasa lupa sila kaysa nasa ere, number one, no? Both for safety and for cost reasons. Diba? Ano ang saysay na umalis sila on time sa probinsya, tapos iikot sila dito 30 minutes, 40 minutes. Bunsod ng bagong sistemang ito, nag-adjust na rin daw ang mga airline company. Nagbawas ng flights sa peak hours na mula umaga hanggang hapon. This goes to the benefit of both airlines and passengers, no? Sa mga pasahero, nababawasan yung kanilang delay, nagiging on time yung kanilang paglipad. At sa airline, nakikinabang din sila because an A320 roughly consumes about 7,000 pesos in fuel every minute. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng Philippine Airlines pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Ang Cebu Pacific may mga napansin na raw improvement sa procedures na nakatulong din daw sa kanilang on-time efficiency. Bukod sa Coordinated Arrival System, binubuo na rin ng DOTC ang Bill of Rights ng airline passengers. Sa ilalim nito, hindi na raw basta-bastang mababump off ang mga pasahero may confirmed flight nang walang pahintulot nila dahil overbooked ang eroplano. At mabibigyan ng pribilehiyo ang mga pasaherong papayag na hindi makasakay ng eroplano. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Nabawi na ang Pinoy na kinidnap sa bansang Kenya noong Biyernes, pati na ang tatlo niyang kasamahan. Kinilala ang Pinoy na si Glenn Costes. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patungo na ngayon sina Costes sa Nairobi, ang kabisera ng Kenya. Handa raw tulungan ng ating ambassador sa Nairobi ang napalayang Pinoy. Ayon naman sa tagapagsalita ng Kenyan Army, isa sa mga nabihag ang nagtamo ng bala o tama ng bala sa binti. Pero nasa ligtas na kalagayan silang lahat na pawang nagtatrabaho para sa Norwegian Refugee Council. Nabawi ang mga bihag ng pinagsamang puwersa ng sandatahan ng Somali at Kenya. Muling sumailalim sa pagsasalin ng dugo o blood transfusion pati na dialysis na naman si Dolphy. Ayon sa kanyang pamilya, maayos naman ang tumutugon sa gamutan at si Dolphy, bagamat hindi pa rin bumabalik sa normal ang paggana ng kanyang bato o kidney. Kaya nananatili pa rin siya sa intensive care unit ng Makati Medical Center. Bagamat hindi nakakapagsalita, tumutugon naman daw si Dolphy sa pamagitan ng pagtango at paggalaw ng kilay. Papalapit na ang kaarawan ng nag-iisang hari ng komedya at dasal ng kanyang pamilya. Maipagdiwang ito ni Dolphy sa labas ng ospital. Ang dating child wonder na si Nino Mulak
kabilang din sa mga bumisita kay Dolphy na itinuturing niyang tatay-tatayan sa showbiz. Nakatutok si Kata Tibayan. Magkahalong saya at lungkot ang nadarama ng binansagang child wonder ng Philippine cinema na si Nino Mulak nang bisitahin ang kanyang tatay-tatayan sa showbiz na si Dolphy. Kahit bumubuti na ang lagay ni Dolphy, may iniinda pa rin siyang sakit. Nakatingin siya sa akin, tapos binubulong sa kanya ng mga anak niya na nandun ako sa labas, dun sa salamin. And then, yun, parang ayoko siyang tingnan na matagal. Alam mo yun, kasi hindi ako sanay eh. Diba? Parang kahit sino naman siguro, Dolphy, dapat pag tinignan mo, dapat masaya. Ganun. So, parang ang hirap. Nakakabit na raw sa puso ni Nino ang comedy king lalo't pat maraming masayang alaala ang kanilang pinagsamahan. Isa na rin ang pinagbidahan nilang pelikula ni Direk Lino Broca na Ang Tatay Kong Nanay. Kasi may eksena doon na hindi sinabi sa akin ni Direk Lino Broca na papasampal pala niya ako. No? Bigla ako sinampal ni Tito Dolphy. So talagang biglang tumulo talaga yung luha ko. Ang ganda ng naging eksena. So, yung mga ganun. Tapos after the take, talagang niyakap niya ako. Sa papalapit na kaarawan ng Comedy King sa July 25, dasal daw ang pinakamainam niyang regalo para sa kanyang tatay-tatayan. Isa pa sa mga pinakamatagal ding nakasama ni Mang Pidol sa showbiz, si Isko Salvador. Kasikatan pa ng John and Marcia noong 70s na magkasama ang dalawa sa comedy sitcom. Mas gumaan daw ang kanyang pakiramdam nang mabalita ang bumubuti ng kondisyon ni Dolphy kumpara noong bumisita siya. Nasa isip din ni Isko ang kaarawan din ni Mang Dolphy ngayong buwan. Huwag kang mawawala. Ikaw ang may birthday. Happy birthday. Kita-kita tayo. Kahit di mo ako imbitahin, pupunta ako dyan. Hindi naman makapaniwala si Ronnie Quezon sa suporta ng sambayan ng Pilipino para sa kanyang ama. I still can't believe like the whole country would pray for my dad. I haven't seen that in my whole life. Pasalamat, tuloy niyo pa din yung prayers kasi kailangan pa din. Pero yeah, prayers heal. Umaasa siya at ang kanyang buong pamilya na sa karawan ni Dolphy, may pagdiriwang nila ito sa labas na ospital. Sa katunayan, isang golf tournament na tatawagin Pidol Cup ang kanilang pinaghahandaan sa mismong birthday ni Dolphy. Meron kami ginagawa kasi para dun sa charity namin, yung sa Dolphy Aid, yung Pidol Cup, yung golf. I think paplano yata itatapat mismo sa birthday niya. Sa tweet ni Shasha Padilla nitong weekend, labis din ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga bumisita at sa patuloy na suporta at dasal ng mga Pilipino para kay Dolphy. Katatibayan, nakatutok 24 oras. Sa Hollywood chika, matapos mag-file ng divorce laban kay Tom Cruise, gusto ni Katie Holmes na makuha ang solong kustodiya sa anak nilang si Suri. Bali-balita ngang kaya raw sa New York naghain ng divorce si Katie ay dahil karaniwan daw ay hindi raw nagbibigay ng joint custody sa mga magulang na hindi magkasundo. Ayon sa ilang close kay Katie, isa sa mga dahilan kung bakit nito hiniwalayan si Tom ay dahil malaki ang bahagi ng aktor sa Church of Scientology. Ayaw raw ni Katie na lumaki bilang miyembro nito ang kanilang anak. Pero hindi raw papayag ang kapo ni Tom na mapunta kay Katie ang full custody sa 6-year-old daughter nilang si Suri. Posibleng magpa-file daw ng divorce si Tom sa California dahil doon naman daw talaga sila nanirahan. Rian Ramos at Casey Montero may inamin tungkol sa tunay nilang relasyon. Alamin ang kanilang real score mamaya sa Chika Minute. Mel? Salamat, Pia. Isa na naman pong posibleng testigo sa Maguindanao Massacre case ang pinatay sa Sultan Kudarat. Hinala ng prosekusyon, ginagawa ang pamamaslang para takutin ang iba pang testigo. Nakatutok si Jam Sisante. Sa gitna ng sunod-sunod na pagpaslang sa mga testigo at potensyal na testigo sa Maguindanao Massacre Trial, nanawagan ng prosekusyon sa gobyerno na gawin ito ang lahat para mahuli ang nasa likod ng mga krimen at protektahan ang mga natitirang testigo kahit hindi sila nasa ilalim ng Witness Protection Program. Obligasyon ng Estado na protektahan at pangalagaan ang karapatang mabuhay ng lahat. Importante na magkaroon ng inventaryo kung sino pa yung pwedeng maging mga testigo na posibleng magkaroon ng banta sa kanilang buhay at protektahan na sila. Nitong Sabado lang, pinaslang sa Sultan Kudarat ang 65 taong gulang na si Said Salik, isang tagapayo ni Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadatu. Paniwala ng prosekusyon, posibleng may kinalaman ng pagpaslang sa Maguindanao Massacre case. Isa yan sa mga dahilan na tinitingnan namin kung doon sa tatakbo siya na mayor against sa asawa ni Bonsai Apatuan.
Ano kasi siya, siya yung protector ng mga 6 na witnesses namin. Sinubukan naming kunin ang panig ng mga ampatuan pero hindi sumagot ang kanilang mga abogado. Ang DOJ, nababahala daw sa tila hindi tumitigil na serye ng karahasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Siguro kailangan talaga i-intensify, i-step up yung manhunt operations nung mga at-large pa, yung mga ampatuan na mga at-large pa. Kasi may capacity pa sila, nandun pa sila. So they can always, terrorize the community. Bago ang insidente noong Sabado, 3 na ang pinaslang na testigo kaugnay sa Maguindanao Massacre case. Noong 2010, pinatay si Suwaib Upham na umaming isa sa mga gunmen sa massacre noong November 23, 2009 kung saan 57 katao ang namatay, karamihan mga mamamahayag. Nitong Hunyo, natagpuan ang pinagtatagang katawan na pinaniniwalaang kay Ismael Amil Enog, dating driver ng mga ampatuan na tumestigong siya ang naghatid sa 3 dosenang tauhan ng mga ampatuan papunta sa lugar kung saan raw sinagawa ang massacre. Iniutos daw sa kanya ito ni Alihol Ampatuan, na ayon kay Attorney Santos ay pinagbabaril noong Pebrero at pumanaw bago pa man makatestigo. Paniwala ng prosekusyon, ginagawa ang pamamaslang para takutin ng iba pang testigo. Para bagang nagkakaroon ng mensahe dun sa mga tatayong testigo sa Maguindanao Massacre na talagang delikado ang pagbibigay testimonya sa kasong ito dahil magkakaroon ng aberya sa kanilang mga buhay. Sa ngayon, mahigit 100 na ang testigong napresenta ng prosekusyon. Meron pa raw silang mahigit 10 pangunahing mga testigo na balak iharap sa korte. Ngunit sa ngayon ay hinarang ng depensa ang presentasyon. Jam Sante, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, mga baboy nakawala sa South Luzon Expressway nang maaksidente ang sinasakyang truck. Batang 2 taong gulang nahulog sa malalim na hukay sa bansang India. At si Jessica Sanchez gagampanan daw sa pelikula ang papel na pinasikat ni Lea Salonga sa Miss Saigon. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.